ba yung matandang si Wouter sa pagnanakaw mo ng bahay niya? Foreclosure ang tawag doon, hindi nakaw. Masyado na kasi siyang pumapalya. Kaya legal yun. So anong sunod mong plano? Sa ngayon, next year, ang bangkong to ang magiging pinakamalaking bangko sa Bagong Mexico. Sa mga oras na ito, pupunta na siya na may dalang dokumento. Sa mga sandali nito ay... May dala ka bang ginto para sa akin ngayon? Ginto? Gusto mo bang makita? Sige, papakita ko sa'yo. Ma'am, baka pwede mong pag-isipan. Ibigay mo lang sa akin ang ginto at pilak, yun lang ang gusto ko. Isa siyang banker pero wala siyang kapera-pera. Ang pinakamalaking kalokohang narinig ko. Salamat, ma'am. Alam mo, wag na lang kaya. Hindi mo naman kailangan makitungo sa lahat ng urban cowboy. Gentlemen, nanakawan tayo. Tara na. Alam mo, hindi naman talaga siya taga dito. Hindi ko naman kailangan pang umuo sa lahat ng pinapagawa niya sa akin. Hoy! At saan ka naman pupunta? Po. Nagkamali ang batang yon ng dinaling bangko. Nabaril mo si Billy the Kid. Hindi, bata siya ng kung sino pero di siya si Billy.
Magandang hapon. At sino ka? Isang manlalakbay. Hinahanap ko si Miss Lily. Marami ring iba. Ayaw niya magpahanap. Anong dahilan mo? May kilala akong babae na baka gusto niyang makita. Hindi siya tumatanggap ngayon. Hindi ganung babae. Ang isang to, may koneksyon sa kanya. Sinabihan ako ni Lily tungkol sa'yo. Katulad ka lang ng ibang upang hunter na naghahanap kay Bill the Kid. Hindi. Alam niyang hindi ako hunter. Wala akong baril. Walang kabayo. Naglalakad lang ako. Bakit hindi ka na lang kaya maglakad palayo dito? Siguro kapatid ka ni Miss Lily, tama? Paano mo nalaman yan? Minsan, may mga naririnig ako. Kakalaya mo pa lang, 15 taong kang bilanggo. Nakadabas na ako sa impyernong yon. Tapos na ang oras ko. Sino ka ba? Saan galing yung suot mo? Ito? Nakuha ko sa New York City. Sabihin na nating narinig mong pinanganak at lumaki ako sa New York. Isa akong pulis sa New York hanggang nagkaroon ng riot dahil sa gera? Saan mo naman nahukay ang ideyang yan? Ginamitan ko lang ng arithmetic. Nakakulong ka ng 15 taon. Dahilan para bumalik kami sa digmaan. Bago yun, dati kang pulis. Ngayon, napakalayo mo na. Mukha kang isang kontraktor. Ng partikular? Ang alam ko, sa New Mexico Territory, magkakaroon ka ng iba't ibang business doon. Pwede. Pwedeng hindi. At bakit kailangan makita ng kapatid ko ang babaeng yon? Nabanggit mo si Billy the Kid. Nagkataong kapatid niya yung babae. Okay, alam ko na kung saan papunta to. Niisip mo ang babaeng yon ng daan para matuntun mo si Billy the Kid. Mali ka dyan. Di ko kailangang pumunta doon. Hindi ko rin kailangang lumapit. Bata, marami na akong pinatay. Bago ako makulong at pati sa selda. Di nila yon tatawagin libingan na wala lang. Kaya, makinig ka sa akin. Oras na kantiin mo ang kapatid ko. Magiging isa kang malamig na bangkay. Naiintindihan mo ba? Sandali. Ano? Narinig mo yun? Ang ano? Anong ginagawa mo, bata? Okay. Masaya akong nakabalik ka na, Cody. Ngayon, Miss Lily, umaasa akong sa ating dalawa lang ang sikretong yon. Oo naman. Hindi ba kaya nga gusto ng ibang negosyo ko? Pero bakit ka nagpalit? Bakit mo naisip na Cody talaga ang pangalan ko? Hindi nga rin kita nakilala. Kahit ilang alias pa yan, parte na yan ng pagiging upahang hunter. Nai-imagine ko. Bakit ka naman nasa Alberic, Miss Lily? May kinilangan lang akong ayusin. Gusto kong mabawi ang property ko sa Lincoln. Nilalabala mo pa rin, ha? Ayokong sumuko, Cody. Pat. Nakuha ko yung kalahating interes sa saloon ng Malinis. At kay Mayor at dun sa Italiano na puntang lahat. Akala ko si Landon ang nagpatalsik sa'yo.
Tauhan nila siya. Pero nakuha ko na ang mga papeles. Ang ginawa nila, pinestuhan nila. Ganyan ang United States of America. Hindi pa. Hindi pa nagiging estado ang bagong Mexico. Mangyayari yun sa inaharap. Alam ko. Pero matagal na ako dito. Dapat tinatrato nila ng tama ang mga kababaihan. Hindi papayag dyan ang mga lalaki rito. Ang mga babae na may negosyo at may karapatang bumoto. Nakaboboto ang mga babae sa Wyoming. Mangyayari rin dito. Pero sa ngayon, gusto ko lang mabawi ang property ko. Sa dakdang panahon, malaki ang teritoryong to at ako lang at ang 3 iba pang marshals ang magka-cover. Di sa akin na to. Sa Lincoln ka ba na-assign? Well, mukhang hindi maganda kung pupunta ako doon ngayon. Naiintindihan ko. Di sino pa lang naka-assign doon? Malamang si Marshal Ben Stanley. Matagal na akong nandito. Wala pa akong narinig tungkol sa kanya. Halos 30 taon na sa serbisyo si Marshal Stanley. Walang nakakaalam. Siya yung tipong trabaho muna saka siya magtatanong. Siya at yung mga tao ni Landon hindi pa sila nagkakaharap. Kaya hindi siya naglalagay sa Lincoln. Pero bilang US Marshal, obligado siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon, Miss Lily. Napapagod na ako sa puro pagpapaikot na to! Teka, pwede ako mag-set ng meeting para sa'yo. Pero hindi ko magagarantiya na makakuha mo ang gusto mo sa kanya. Na-appreciate ko. May balita ka na ba kay William? Hinahanap siya ng lahat ng upang hunter sa bansa. Sa ngayon, maswerte na rin siya pero hindi natin alam. Alam mo ba kung nasan siya? Siguro. Pwede ako mag-set ng meeting nyo ni Marshal Ben Stanley. At pwede ka namang mag-set ng meeting naming dalawa ni William. Pero isa kang marshal. Hindi mo ba siya kailangang huliin? Gusto ko lang makita ang anak ko. Hindi ko alam na darating ka. Pasensya na, nahuli ako. Pahirap na ng pahirap ang makaalis. Napakahigpit ni Watson. Hindi ko gusto mahirapan ka. Hindi mo naman ako pinahirapan. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kapag hindi kita nakita, mababaliw ako. Sana higit pa dito maibigay ko. Lupa, bahay. Hindi ka tulad kong palaboy. Hindi ka palaboy. Mahirap pa kasi ngayon. Kung pwede ka lang manatili, magiging maayos ang buhay mo. Talo ko pa ang nakawalang aso sa dami ng hunter na humahabol sa akin. Pero hindi ka nila mahuli. Gutom ka na ba? Palagi. Meron ako ditong roast beef. Hinahanda pa ni Naomi yung tinapay. Napansin kaya ni Noemi na may bawas yung pagkain? Kung napansin niya, wala naman siya sasabihin. Total naman ay abala si Watson. Maganda siguro ang takbo ng negosyo. Napakarami naming customer. Lahat sila tamad. Kumikita kami ng malaki. Parang nakikipagsayaw kami sa Diablo. Diyan ka lang muna. Parating na si Miss Lily. Alam ko tinutulungan siya ni Papa. Nakita mo ba siya? Hinahanap ko siya. Baka alam niya ang dapat gawin. May balita ba kayo kay The Kid? Wala pa mula noong nakawan sa bangko. Ang alam ko, nakikipagtagpo siya sa isang babae sa One-Eyed Lilies. Lilitaw rin yun. Gandang hapon, Sam. Anong meron? Siya si Lucinda. Nakita ko siyang pag-aala-gala malapit sa Lincoln. Nahanap niya raw ang bahay ni Catherine Boney. Siya lang ba mag-isa? Sa tingin ko. At ganyan lang ang suot mo? Kung minsan, hindi ko to suot. Depende na lang sa mood ko. Kung gano'n, anong ginagawa mo sa labas? Naglilibot? Talaga? Para saan naman? Hinahanap ko yung tinatawag nilang Billy the Kid. Upahang hunter. Hindi ako upahang hunter.
Wala akong baril, walang kabayo at hindi ako upang hunter. Eh di, anong kailangan mo kay Billy? Kapatid ko siya. Okay. Ngayon naman, bakit mo hinahanap si Catherine Bonnie? Ang tunay na pangalan ni Billy ay William Boney. Si Catherine ang mama ko. Sam, iwan mo muna kami sandali. Ma'am? Miss Lucinda, ayaw mong sabihin lahat ng alam mo. Tama ka. Kasi ilang taon na rin. Si Catherine Bonnie ay... Alam kong patay na ang mama ko at alam kong ikaw ang papa ni William. At gusto ko lang siyang makita bago pa. Naintindihan ko. Ginawa ko lang lahat ng kaya ko. Umalis ka na ngayon. Pumunta ka sa Lincoln. At kapag ginawa mo yon, hindi ko sasabihin kanino man kung sino ka. Ma'am? Marshall. Dahil teritoryo mo naman ito, sinabi sa akin ni Pat, matutulungan mo raw ako. Teritoryo ko nga ito. Kasama ako sa gera noon. Pagkatapos noon, ako ang naging unang US Marshal sa Bagong Mexico. Sinanay ko lahat ng Marshal at lahat ng kinatawan. Kung ganun, bakit mo hinayaang bumagsak ang probinsya ng Lincoln? Missy, marami akong pinapanday. Magiging estado din ang Bagong Mexico balang araw. Alam kong may bigating gang doon. Pero hanggat hindi niya ako binibigyang problema, wala akong dahilan para pumunta doon. Malamang si Brigham Landon yon. Ang tagal ko rin pinamahalaan ng bayang yon. Pagkatapos dinala niya doon ang Smith-Watson gang. Kilala ko sila. Sino man sa mga yon, kayang patayin maging sariling inakapalit ng pera. Wanted sila sa 3 estado. Inagaw nilang negosyo ko at sinunog ang bahay ko. Personal pala. Higit sa personal. Si Brigham at ang gang na yon, marami na silang pinatay at mga sinugatan. Ngayon naman, mga rancho at negosyo ang pinagdidiskitahan nila upang ang kininad gawing pribadong plantasyon. Sige, mukhang titignan ko na lang to. Sa tingin mo, kaya mo yon? Hindi nga ligtas ang aso sa Lincoln. Sa tingin mo, bakit ako naging marshal ang ganito katagal? Kung sa tingin mo ang gang na yon gumagawa ng kabalbalan, itatama natin. Kaya ko yung gawin. Ekron, gusto ko matyagan mo si... Okay. Mabilis siyang kumilos. Alam mo na baka may gawin siyang hindi maganda. Kapag nahanap na niya si The Kid, kailangan mong kumilos agad. Okay. Ekron, magagawa mo ba yun? Oo. Walang katumbas ang may alagang aso. Tahimik akong tao na mahilig sa aso at pusa. Pero kapag nakita niya si The Kid, gusto kong barilin mo siya bago siya makalapit sa kanya. Nang sa ganon, paghatian natin ang pera. Ikaw at ako? Ikaw at ako? Oo, magmanman ka. Mukhang malakas pa po kayo. Masaya ako makita ka, William. Alam mo na nasa panig na ako ng batas ngayon. Umaasa akong hindi ka nagpunta para huliin ako. Malulungkot niya ng mga hunter. Alam mo namang marami ang humahabol sa iyo ngayon. Oo. Wala akong mapagkatiwalaan. Ganyan din ang naging buhay ko dati. Pero yung patong sa iyo, masyadong malaki. Kahit sino, pwede kang ibenta. Pero hindi mo gagawin. Maswerte ka. Hindi tumatanggap ng lagayang Marshall. Hindi yan ang pumipigil sa'yo. Sabihin na lang natin na winarningan kita ngayon. Buti pa tumakas ka na. Hindi malayo dito ang Mexico. Ano kasi? May isang babae na... Nagdadalawang isip ko ba sa akin ngayon? Alam ko.
Alam ko. William, sana swertehin ka. Sinuway ko lahat ng batas sa hindi ko paghuli sa'yo. Yung binanggit mong babae, seryoso ka ba dun? Sa palagay ko. Kung ganon, isama mo siya at magpakalayo-layo kayo dito. Yan ang plano. Sa susunod na magkita tayo, kailangan ko lang gawin ang duty ko. Kung ganon, paalam na. Makinig ka, William. Sa tingin ko, mapagkakatiwalaan mo si Miss Lily. Pero bukod doon, hindi ko alam na buhay ka hanggang nitong nakalipas na 2 taon. Sana lang mas marami pa akong oras para makasama ka. Masaya ako makilala ka pa. Ako rin. Heto na, may lupi at handang-handa na. Ang ganda nito. Hindi na ako makapaghintay na ipagsimba ito sa linggo. Walang misa sa linggo. Umalis yung reverend. Sinabi ni Landon na mag-sermon siya kapag ipinakilala siya sa Cesar. Ayaw niyang gawin yun. Sabi nila may dahilan ng Diyos para sa lahat ng nangyayari. Pero hindi ko maintindihan kung anong plano niya para sa Lincoln. Pero ang ganda nito. Salamat, Miss Sheila. Kailangan lang na magdasal tayo. Mr. Stewart, anong nagdala sa'yo sa New Mexico? May mga kasamahan ako. At si Shaw, nagpasaya akong kumanluran. At ginawa ko ang lahat para mabawi ang lugar ko. Pero ngayon, mawawala na sa akin. At bakit? Si Landon, palagi siyang nanggugulo. Nagsimula yun noong tinumba niya at nanggang niya si John Constable. Ano nangyari pagkatapos? Nagpunta doon ang lalaking yun. Galit na parang putakte. Siya pala si Billy the Kid. Matugong barilan ang nangyari at ngayon, wanted na si Billy. Pero ngayon, andyan ka. Pwede nating balik na rin. Mukhang may pinanghugutan ang lahat ng ginagawa ni Landon. Ayon kay Jesus, kung ang pananalig mo ay katumbas ng butil ng binhi ng mustasa, makipag-usap ka sa bundok at lilipat ito. At hindi ito imposible para sa'yo. Naniniwala ka talaga dyan? Oo. Oo naman, sir. Oras na para isagawa mo ang paniniwala mo. Gagawin kita ang kinatawan ko dito. Matutuwa akong muling paglingkuran ang probinsya ko. Lily, akala ko patay ka na. Hindi pa, pero pwede mangyari yun. Sino yung lalaking yan? Kapatid ko si Mac, galing sa New York. Magandang hapon. Aba, mukhang magandang ang hapong ito. Nandito siya para tulungan akong bawiin ang salon ko. Nakuha na ngayon ng mga demonyo. Balita ko nga, nagsasara ka ng napakaaga. Lalo nakakatakot kapag gabi. Kailangan mo ba ng kahit anong proteksyon? Pwede. Gagawin nating ligtas ang bayan. Paano? Nakipagkita ako sa marshal ng teritoryo. Darating siya. Makikipag-usap siya sa mga residente dito. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Sigurado kang makakatulong siya? Oo. Pero kailangan natin magkaisang lahat. Matinding bakbakan yun. Sheila, hindi ba nakaligtas ka ng nilusob ang Richmond? Oo naman. Lily, kapag napaalis mo sa bayang ito si Landon, ipagtatahi kita ng pinakamagandang bestida ng libre. Hindi pa nakapagsuot ng bestida si Lily simula bata siya. Ikararangal kong isuot ang gawa mo. Mac, gusto ko pang malaman ang tungkol sa New York. Hindi pa ako nakararating sa syudad. Pwede akong magkwento sa'yo pero may kailangan kaming gawin. Mac, kabisado ko dito. Mas mabilis ako kung mag-isa lang. Bakit hindi mo muna ihatid si Sheila sa kanila? Kung mamarapatin niya. Pumapayag ako.
Gusto mo akong makita, Thomas? Gusto ko malaman mong nakita ko si Miss Lily sa bayan kahapon. Saan? Isa sa mga tindahan. Meron pa ba? Opo, sir. May balita na nasa paligid din si Marshal Ben Stanley. Talaga? Yung matanda? Ano naman ang ginawa niya dito? Di ko alam. Pero babalitaan ka namin kapag nakita namin si Miss Lily sa salon. Gawin mo yan. Magandang araw, Marshal Cass. Pagbati mula sa Colorado. Bakit lagi mo yung sinasabi kapag may nakikilala kang tao? Kasi galing ako sa Colorado at bumabati ako. Wow, okay. Sige, sabihin mo. Anong naririnig mo tungkol sa taong si Billy the Kid? Balita ko nakapatay siya ng 30. Ang ibig sabihin nakapatay siya ng 3. Nakapag-ikot ka ba dito? Oo, sa likod ng puno at sa ilalim ng bato. Pareho tayo. May balita ako kay Marshal Stanley. Oh, kumusta si Tandang Ben? Huwag mong paparinig sa kanyang tinatawag mo sang kanyan. Yari ka doon. May bako. Yung grupo ng demonyo, inangkin na yung bayan ng Lincoln at ayaw pakawalan. Oo, pinapaikot ng pera ang bayang yun. Oo, sobra na sila sabi ni Marshal Stanley. Kailangan niya ng tulong natin para paalisin sila. Mukhang mahirap yan. Di ko sinabing madali lang. Well, kung kailangan niya ng tulong, game ako. May utang na loob ako sa kanya. Lahat naman tayo. Gusto mo bang kumain, Deputy? Bakit hindi? Anong maipaglilingkod ko, sir? Ma'am, ako si Marshal Ben Stanley. Nandito ako para alamin ano nangyari dito. Sa iba tong gusali? Oo. Magpipitong taon nito sa akin. At malakas kumita. Nagiging mahina na nitong huling 2 buwan mula nang pakialaman ni Landon. Anong ginawa niya? Manggagancho siya. Ang taong yon, kaya niya lumunok ng pako at iluwa ang tribuson. Nagtatrabaho siya kay Mayor at sa bunker ngayon para mapataas ang koleksyon ng buwis. Bago pa kumita, dadaan muna sa bulsa nila. Sino mang pumalag sa kanila siguradong patay. Sinabi sa akin ni Lily ang tungkol sa kanya. Oo. Magpahanggang ngayon, kami ni Lily nasa magkabilang panig pa rin. Ni hindi ko pa siya nakitang nagsimba. At yung mga nangyari ngayon sa negosyo niya, bagay na hindi ko lubos maisip. Naiintindihan namin na nasa hangganan ng bayan ito. At nalaman ko na wala akong aasahang refinements gaya na nakuha ko sa Dix. Marshal, mahirap pa ngayon. Kailangan natin ng batas at kaayusan. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Emma, ang tagal mong nawala. Hinahanap ka ni Watson. Wala na akong maidahilan sa kanya kung nasaan ka eh. Pasensya na. Mag-iingat ako. Lahat tayo dapat mag-ingat. Nakausap ko si Lily. May kasama siyang tutulong na paalisin dito si Brigham. Isa yang himala. Tutulong din si Jake. Tinutulungan ng Diyos ang tumutulong sa kanyang sarili. Pinapakuha yung kabaong malapit sa katawan niya. Pero sumobra yung baon ng pako. Tapos sabi mo, dumbanda sa nabutas siya. Oh, kakasulasok yung amoy dahil doon. Talaga? Kadiri. Kilabot. Nakakakilabot. Salot. Yan lang naisip ko salita. Alam mo, tinutukoy ko salot. Hindi. Hindi mo pa narinig yun? Hindi pa. Salita yun. Tignan mo pa sa diksyonaryo. Ginamit niya tayo sa Biblia. Nagbabasa ka ba noon? Hindi eh. Bakit? Hindi ako relihiyosa. Hindi ka relihiyosa. Hindi ka naniniwala sa Panginoon. Hindi. Kanino ka naniniwala? Sa sarili ko lang. Talaga? Sa sarili mo lang? Anong pinaniniwalaan mo bukod sa Panginoon? Mukhang mataas at makapangyarihan.
Yung Jake na yon, nawiwili na kay Delia. Isa siya sa mga best customer natin. Delia, alam mo namang may iba pa tayong customer dito. Pabayaan mo siya, Watson. Ako nang bahala. Sa wakas, may ginawa ka na rin dito. Ako ang pinakamatagala dito. Tumahimik ka nga! Huwag kang sumasagot sa akin! Kailan naman babalik yung kapatid mong si Lincoln? Hindi na. Mas okay siya sa Albuquerque. Mapanganib para sa kanya ang bayan na ito. Dahilan na yan para gawin ito. Yung ideya ni Andrew para kumita ng mataas. Nakikipag-deal siya tapos kumukolekta ng mababang porsyento. Kailangan marunong kang sumunggab para kumita ka. Ikaw ang maghahanap ng oportunidad. Yan ang teknik ko. Lily, kailan ka pa bumalik? Hindi pa ako nakakabalik. Hindi pa rin ba tapos, ha? Sinabi mo pa. Sakto dahil may extra akong baso dito. Mukhang kailangan mong uminom. Ipapatikim ko sa iyo ang lasa ng Franklin. Hindi ganun kasarap pero mas mainam na ito kaysa sa tinubigang ewan na timpla ni Ernie. Salamat. Alam mo, dapat nalaman ko nung pinapunta kita kay Cody. Natutulong ka rin laban kay Lando. Nang nagtapos ako ng medisina, nag-take kami ng Hippocratic Oath. Nangako ako na tutulong ako sa sino man ang nangangailangan. Paglabas ko ng bahay mo, may 2 lalaking nag-aaway. Hindi ko kayang tulungan ng isa at hayaang mamatay ang isa. Kaya ginawa ko ang kaya ko para mapag-ayos sila. Pagkalipas ng ilang araw, umalis si Cody. At ipinaalam ko sa sheriff na nandun si Landon. Pero di ko alam nakakampi niya pala yung sheriff. Hindi nagtagal, biglang nagsidatingan ang mga tao ni Landon. Nakapalibot at sumisigaw, gustong gumanti. Isinakay nila si Landon sa kariton. Determinado silang sunugin ang bahay mo. Maniwala ka, Lily, sinubukan kong pigilan sila. Papatayin din nila ako. Mula pa noon, pinupuno na talaga nila ako. Alam mo, Lily, hindi ako bayolenteng tao. Naniniwala ako sa dahilan at negosasyon. At naniniwala din ako na may mapayapang solusyon sa mga problema, pero matapos kong makita yung ginawa ng mga yun dito sa Lincoln. Doc, kayang-kaya pa rin natin silang pigain. Paano? Nandito ang kapatid ko. Darating din na Marshall. Si Sheila, Cricket, at marami pang tao na handang umanid sa atin. Maaasahan ka ba namin? Makakaasa ka. Gagawin ko ano man ang kailangan gawin. Ano yun? Nakita ko si Miss Lily na pumasok sa salon. Kailan pa? Mga 1 oras. Yes, sir. Kapag lumabas doon si Miss Lily ng buhay, sabihin mo makipagkita sa akin. Yeah! 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 So, totoo bang opahang hunter ka? Alam mo, kaya nga kaya ko silang hulihin eh. Walang nagsususpecha sa akin. Pero nauhuli ko sila. Madalas dinadakip ko sila ng buhay. Madali lang naman ang pumatay eh. Ang pagdakip ng buhay, yun ang mahirap. Kailangan ng husay sa trabahong ito. Kaya nga akong pinahanap ng pinuno mo. Sinong habol mo? Si Billy the Kid. Gusto namin buhay siya. Para pwede nyo siyang bitayin? Para magkaroon kami ng hustisya. Si Billy the Kid. Madulas ang taong yun. Masyadong madulas para sa'yo? Para sa akin? Hindi ah. Pero hindi dito ang teritoryo ko. Kailangan ko ng maagang bayad kung magtatrabaho ako dito. Sige, bibigyan kita ng paunang bayad para sa mga kakailanganin mo. Sabihin mo sa akin, sino yung lalaking yun na katapat ng babaeng kasama ni Winchester?
Kausap ko si Landon at ang sabi niya sa akin, magbigay ako ng presyo. Patas siya pagdating sa ganitong bagay. Hindi siya madaya. Tingin ko siya si Rutledge. Tauhan ni Landon. At yung babaeng may rifle? Di ko kilala. Siguro upang hunter din. Gaano kadalas magpakita si Landon? Hindi masyado. Madalas nasa bangko siya o kaya nagtatago. Sa susunod na makita ko siya, bibigyan ko siya ng katahimikan. Ayan na ang demonyo. Mahaba na ring oras ang lumipas. Hindi pa ito ang tamang oras. Mr. Landon. Mr. Stewart. May problema tayo. Anong ginawa ko? Pag-aari ko ang papeles ng rancho ko. Alam ko naman yon. Sabi ng bangko gusto mo raw bilhin. Tama. Alam mo hindi ko binibenta yon. Alam ko. Pero pwede yun magbago pag wala ka na. Katulad ni Tulsa, ha? Aas ka talaga, Landon. Stewart, tapusin na lang natin ito ng maayos. Teka muna, sandali lang. Alam niyo kung may problema kayong dalawa sa isa't isa, sa labas niyo na yan ayusin. Ngayon din. Sige, sumunod ka sa kanto sa labas. Tayong dalawa lang ba? Hindi ikaw masusunod dito. Isasama ko ang gusto ko. Magsama ka ng gusto mo. Lily, yan lang ba lahat kayo? Baka hindi. Baka meron pa akong nakatagong baraha. Sa tingin ko kung nagtatago ka dyan ng baraha, ilabas mo na dapat ngayon. At sino ka naman? Kapatid ko siya. Hindi na magtatagal. Saan ka galing, bata? New York City. Naligaw ka yata. At talagang dumayo ka pa dito mula sa New York City para mabaril. Sige, tignan na lang natin. Ganto ba ang gusto mo, Miss Lily? Gusto ko lang mabawi ang sa akin. Teka muna, sandali. Sandali lang muna. Sandali lang. Kayong lahat halos kalahating araw ang inubos nyo sa loob ng bar na yon habang binibigyan kayo ng alak ni Ernie. Tapos ngayon magsisimula kayo ng gulo. Di na ba kayo makapaghintay magbarilan? Kulang ba ang gulo sa bayang to? Kulang pa ang patayan? Pwede naman sigurong daanin sa mapayapang solusyon. Siguradong mas may magandang paraan. Halos maubos na ang mga tao sa bayang to. Tama na, magsiuwi na tayo. Kailangan mo na umalis dito, Doc. Okay. Bilisan mo! Ginawa ko lahat ng magagawa ko. Baka gusto niyo munang makinig lahat. Mr. Landon, ako ang hinirang na opisyal ng United States of America. Inaatasan kita 10 ng mga kasama mo na umalis din sa lugar na ito na tinatawag na One-Eyed Lily Saloon at ibalik mo sa tunay na may-ari. Sa madaling salita,
Sumuko na kayo at umalis na rito. Tapos ka na ba, Gurang? 1 minuto pa. Hulaan mo. May tinatago din pala ako dito. At ano naman yon? Kasaysayan. Tapusin na natin to, London. Sa nakalipas na 2 dekada, sinanay ko ang lahat ng marshals at mga kinatawan dito sa lahat ng mga teritoryo dito. Baka gusto ninyong lumingon sa likuran. Deputy Marshal Dobson, pagbati mula sa Colorado. Yes, Marshal Cass. Teritoryo ng Oklahoma. Pag humihingi ako ng pabor, madalas, isa o pareho silang sumisipot. Kaya ko rin pagyabang. Ikaw ba? Ibaba mo ang baril mo, Mr. Landon. Anong ginagawa mo ngayon, Paul Hermie? Bumabaliktad. Yari ka! Sana kita noong may pagkakataon ako. Doc, hindi ko inasahan na gagawin mo yan. Kamutin na muna kita, Marshal. Gusto mo raw akong makita? Hindi ko alam na magsasama ka. Naisip namin ni Miss Lily na mainam na kung may saksi na nakakaalam sa usapang to. Maupo kayo. Pinapaganda mo pa pala ito. May magandang darating, Miss Lily. Ngayon, tinawagan ako ng kapatid ko sa Albuquerque at binalita ko sa kanya pagkapanalo mo. Yan na nga ba yun? Isa na namang dugo na walang kwenta sa bayang to. Oo, sangayon ako dyan, Doc. Pero ngayon may dahilan na. Ginawan ninyo akong 2 ng serbisyo. Naging masyadong mapang-abuso si Mr. Landon. Nagtagumpay siya sa mga una niyang laban.
Yun lang ba ang binasayan mo? Hindi yan totoo. Hindi. Pero mas mainam ng pumanig sa partidong panalo. At kayo ang nakakalamang kahit yung Italyano namin kaibigan, alam yun. Oo nga, pero hanggang kailan naman ang itatagal nito? Hanggang sa mag-iba ulit ang ihip ng hangin? Tapos kakampi ka ulit sa iba? Kontrolado ko ang pera sa bayan ng Lincoln. Gugustuhin niyo akong kakampi. Gusto ko lang namang patakbuhin ang negosyo ko ng tahimik. Wala nang iba pang mga sabit. Wala kang sabit sa akin. Akala ko isa kang sakim, na mangmang at makitid ng utak na walang iniisip kundi ang sarili lamang. Ito ang tandaan mo. Mahalaga dito yung bar, katumbas ng halaga ng bangko mo. Inuulit ko, pumapayag ako, 100%. Pero laging may isang tinik sa bawat isa sa atin na kailangang tanggalin. Ang sinasabi ko, ang kinaroroonan ni William Bonney, aka Billy the Kid. Hanggang mapatay siya o mahuli, magiging mababa na lamang ang tingin ng lahat sa bayan ng Lincoln. Walang may gusto nun. Dumayo ka pa pala rito mula sa Italia. Sa Sicilia. Akala ko ba gusto mong si Lando ng mamahala? Pwede. Pwede rin hindi ganun ang gusto kong mangyari. Eh, anong gusto mo? Miss Lily, isa akong businessman. Ako naman ang businesswoman. Tama. Pareho tayong magaling magdegosyo. Kumita ka rin sa salon na yon. Pero hindi umabot sa dapat itong kita. Yung mga nagtatrabaho kay Landon, andun lang sila para uminom, mambabae. Mga abusado sa bayang ito. Tama ka dyan. So anong gusto mo? Partnership. Sabihin mo. Linya mo ang negosyo at kumikita ka. Yan ang plano kong gawin. Sagot ko na ang puhunan. At ano pa? Siguro minsan, kung may manggugulo sa'yo at baka pwede kitang tulungan. At magkano naman ang parte mo? Kalahating porsyento ng kita. Siyempre. Yan ay napakalaking parte. Magulo ang bayang to. Kailangan mo ang tulong ko. Marami nang interesado sa negosyo ko ngayon. Kakampi ko ang bayang ito. Pwede na ba sa'yo ang 30%? Sige, payag. Sa'yo naman ang salon. Mister, anong ginagawa mo? Wala. Ninanakaw mo ba yung gulay ko? Oh, tanim mo ba ang mga to? Hindi yan sa'yo. Alam mo yan. Eh ano palang ginagawa mo dito? Nagtatrabaho para kay Mr. Palmer. Oh, kabilang ka pala sa mga lollygaggers. Hindi sila lollygaggers. Pag sinabi kong ganon, ganon yon. Hindi. Ganon sila. Hindi nga. Nakita ko na sila kaya alam kong ganon sila. Ngayon makinig ka. Hindi sila lollygaggers. Anong gagawin mo? Babarilin mo ako dahil tinawag ko silang lollygaggers? Oo. Hindi yan ikatutuwa ni Mayor. Babarilin mo ang nag-iisang tagalinis ng bahay niya. Maswerte ka kung sino ka man. Sigurado kang walang halong espesyal na sangkap ito? Asin lang at paminta. Masarap na yun para sa akin. Sige, kumain ka lang. Alam kong madali ka magutom dahil umaalis ka.
Pwede ba siya magstay? Sigurado ako marami siyang pwedeng gawin dito. Billy, marami kang ang pwedeng gawin. Pero kahit napatay na si Brigham, hindi pa rin ligtas sa'yo ang manatili dito. Anumang oras may maghahanap sa'yo. Alam ko, nagpunta lang ako para kay Emma. Anong gusto mong gawin? Sabi ni Papa, magpunta daw ako sa Mexico. Magandang ideya yan. Pero napakalayo ng Mexico. Alam ko, ayaw kitang iwan. Hindi ko kaya. Alam kong wala akong karapatan na tanungin ka nito. Pero sasama ka ba sa akin? Malayo yon, saka delikado. Pero pagdating natin doon, ligtas na tayo. Pwede ako maghanap ng trabaho. Siguro pagkalipas ng ilang taon, pwede na bumalik. Billy, sasama ako sa'yo kahit saan pa yan. Kahit sa impyerno pa. Hindi. Mali naman yata yan. Hindi ka pwedeng basta nalang tumakas kasama siya. Kailangan niyo muna magpakasal. Tama ka. Tama ka, Noemi. Dapat gawin natin ang tama. Emma? Pumapayag ka bang maging asawa ko? Siyempre naman. Pwede natin gawin ang kasal dito. Ngayon, saan naman tayo maghahanap ng pare na magkakasal ng isang wanted at isang salon girl dito sa bar? Parang may kilala ko. Reverend, hayaan mong ipakilala ko sa inyo ang groom. Siya si... Kilala ko ang binatang yan. Pwede ko ba siyang makausap? Sige po. Reverend, siguro naman hindi mo ako sasermonan tungkol sa Diyos at sa mga kasalanan. Hindi ako basta naniniwala. Alam ko kung anong ginagawa ko. Wala ka ba talagang pinaniniwalaan? Kahit sa sarili mo, Billy? Kilala kita. Alam ko ang nagawa mo. At alam ko rin ang balak mo gawin. Gusto ko lang naman mabuhay nang walang pinapasan sa balikat. O hindi na kailangan magtago sa gubat kapag umalis ako. Marami ka ng pinagdadaanan sa edad mong yan. Maikli man ang buhay mo, Billy. Pero may panahon ka pa para gawin niyang masaya. Si Emma lang sapat na. Panatag ako kapag kasama ko siya. Kaya ingatan mo siya, Billy. Mahalin mo siya ng higit sa lahat ng meron ka sa buhay mo. Wala ka na mahahanap na gaya niya. Gagawin ko yan. Pwede kang pumusta. Hindi lang siya. Mabubuti ang tao dito. Mga taong matatawag kong kaibigan. Mamimiss ko sila. Hangad ko ang kaligayahan mo, Billy. Salamat, Reverend. At salamat sa pagpapaunlak sa seremonya. Dumating ang Panginoon upang samahan ang mga nalulugmok. Hindi para sumpain sila, kundi upang tulungan makabangon. Karangalan ko na pag-isahin kayong dalawa sa banal na sakramento ng kasal. Heto na ang masterpiece ko. Mukhang masarap. Maganda ang gawa mo. Nakalimutan ko na kung kailan ako tumikim ng cake. Pinapaubaya mo na ba ang bride? Bakit hindi? Sa akin ito at si Emma ang best girl ko. Mangyayari yon. You may kiss the bride. Congratulations! Hooray! Mama, hindi ko inaakalang darating kayo. Hindi ako pwedeng mawala sa kasal ng nag-iisa kong anak. Ang saya ko at nakarating kayo. Binabati kita, William. Salamat, sir. Salamat. Nagustuhan ko yung bestida ni Sheila. Oo, sabi ng iba parang medyo masikip. Pero mainit siya, halos hindi ako makagalaw. Paano ka nakagawa ng gamit ng ganito? Para nag-aaral ka lang mga bayo. Kailangan mo lang magsanay para maging komportable ka. Ay, bakit sumama kayo dito? Ang saya-saya naman! O, ano pang hinihintay mo dyan? Sobrang nakakatuwa ang salong ito. Kaliwa! Tara na! Saan kayo dito? O, ako naman dyan. Tara na, tara! Hindi ko alam kung talagang makakabuti yan. Ang alin po? Yung kasal mo,
Alam na yan ng lahat. Kailangan mo nang magmadaling umalis dito. Oo. Kapag natapos na makapagpaalam si Emma. Alam mo, may nakilala akong isang interesanteng lalaki. Habang nasa Albuquerque si Lily. Sino naman? Isang lalaki. Nagpunta siya doon sa tinutuluyan ni Lily. Nagpakilala siyang manlalakbay. Tapos, anong gusto niya? Sinasabi niyang magiging interesado ka raw sa taong kilala niya. At sino yon? Kilala niya daw ang kapatid mo. Alam niya kung nasaan siya. Oo. Alam ko rin kung nasaan siya. Sa maliit na sementeryo sa labas ng Dogma. Namatay siya noong 2 taon pa lang. Niisip ng taong yon na magagawa niyang makipagkita sa'yo. Walang niya. Gusto lang nila akong isahan. Siguro. Naisip ko baka gusto mong malaman. At sino ka? Ako si Cheyenne. Nagkakilala na ba tayo? Pag-alagala ako. Alam mo, hindi magandang ugali ang umaligid sa ibang tao. Alam mo anong mas delikado? Ano yun? Hinalungkat ko yung mga gamit mo at kumuha ako ng jerky habang tulog ka. Buti nagustuhan mo naman. Masarap naman. Ano ba to? Usa. Pero iniisip kong hinahanap mo rin si Billy, katulad ng iba. Ibahin mo ako sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Ako at si Billy, meron kaming kasunduan. May iba pa bang tao dyan na kasama mo? Wala, sir. Mukhang naalimpungatan lang kayo, ah. Gising na ako. Nagtira ka naman siguro para sa akin. Aba, oo naman. Kumukuha lang ako ng kailangan ko. Hihingi ako ng pabor sa'yo, Marshall. Kilala mo ko? Nakita ko yung badge ng Marshall sa bag mo. Mahusay kung ganun. Ano nasa isip mo? Alam ko kung saan pupunta ang anak mo bukas ng gabi. Si William Bonney, nakilala bilang... Alam ko kung anong bansag sa kanya. Pero saan siya pupunta? Sa bahay ng mayor sa labas ng Lincoln. Kung totoo yan, bakit wala ka doon ngayon? Kilala niya ako. Hindi siya magtitiwala sa akin. Pero magtitiwala siya sa'yo. Kung ganon, anong gusto mo? Gusto kong arestuhin mo siya ng tahimik. At pwede natin siyang dalhin. Kung hindi, mamamatay siya bukas. Natitiyak ko yun. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Marshall, kaya kong gawin ang gusto ko nang wala ka. Naisip ko lang baka gusto mong magsigurado. Good night, Marshall. Appointment. Alis na po kami. Naglagay si Naomi ng pagkain sa bag ninyo. Sapat na hanggang makarating kayo sa Mexico. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong mo para sa amin. Nabawi ko ng lugar ko. Pwede na ako magbigay. Napakabuti niyo po. Magagawa kaya namin? Sa tingin ko makakalusot ka. Hindi iisipin ng mga upahang hunter na alis kang may kasamang babae. Huwag mo lang papagurin si Emma. Hindi siya sanay sa matagal na pangangabayo. Iingatan ko po siya mabuti.
Emma, gusto mo ba magpahinga? Hindi, kaya ko pa naman. Maraming oras para magpahinga sa Mexico. Dahan-dahan lang. Kukuha kita ng tubig. Tama yan. Dahan-dahan lang kayo. Itaas mo ang kamay mo, Billy, at huwag kang gagalaw. Gagawin ko kung anong gusto mo. Huwag mo lang sasaktan si Emma. Hindi ko gustong mandamay ng iba. Gusto ko lang sumama ka ng walang gulo. Miss, bakit hindi mo ibigay sa akin ang baril na yan? Ihagis mo dito yan. Emma? Emma? Pasensya na. Emma? Hindi. Emma. Mr. Mayor. Sandali lang. Bilisan mong pumasok dito. Anong nangyayari, Ekron? Sinusundan ko yung babae gaya ng sabi mo. Siyang pupuntang impyerno. Galit na galit siya. Nandito siya. William Bonney! Nasaan na siya? William Bonney! Inaresto ka namin sa salang pagpatay.
Nasaan na yung bounty hunter? Hindi ko alam. Nasaan yung bounty hunter? Hindi ko alam. William, ibaba mo ang baril mo at sumama ka sa akin ng tahimik. Kakakasal ko lang kahapon. Pinatay niya ang asawa ko. Dapat din siya mamatay! William, isa akong US Marshal. Walang armas yung babae. Hindi ako tatayo dito at papanoorin ka na lang ang barilin siya. Hindi. Hindi. Nakadepende ito sa ating dalawa. William? Tay. Itigil mo na to, anak. Hindi ko kaya. William?
Nasaan ka na, Billy Boy? Billy Boy. Oh, nasaan ka na? Hello? Aming Billy. May tao ba dyan? Umalis ka para sa asawa mong nagpapasaya sa'yo. Bata pa siya para iwan ng ina. Hello? Pinapagod ako nito. Sino kang babae ka? Ako si Lucinda. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako narinig na kumakanta? At bakit ka kumakanta sa oras ng gabi na to? Ako ang kapatid ni William Bonney. Talaga? Nasabi nga sa akin na may magpapakilala ng kapatid niya. Kumain ka kung nagugutom ka. Hindi ko kailangan ng pagkain. Kung ganon, anong kailangan mo? May gusto akong sabihin sa'yo. Kaya kanina lang, si William Bonney, napatay siya ni Pat Garrett. Talaga ba? Sumama ka. Bibigyan kita ng trabaho. Hindi ko kaya. Ma'am, alam kong hindi kayo naniniwala at hindi ko kayo masisisi. Lucinda, mag-iingat ka. May mga kaanak pa akong kailangang marinig ang kanta ko. Nasaan yung babaeng kasama niya? Paumanhin, wala na siya. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kinikilala ko ang kabutihan mo kay William.